Audio Jungle. Siyempre sa lahat din ng ating mga kababayan na patuloy na nakaalalay po dyan na monitor dyan sa may area ng South Cotabato. Aba, talagang mainit na ang kwan ng South Cotabato mga kababayan. Alam niyo po kung bakit? Bay, talaga nga naman ang gobernador ng lalawigan ng South Cotabato bay talagang sasampahan ng kaso ang kanyang vice governor. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin talagang mainit na ang laban mga kababayan dyan sa nasabing lugar. Mainit na dahil ano po? Dahil mga kontrapartido, yun ba ang dahilan? Ay talagang kwan po dyan sa may area ng South Cotabato. Kaya't lahat po ng mga taga South Cotabato, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Na sana po ay maging okay kayo dyan. Lalong-lalo na sa inyo pong mga opisyal na tinatangkilik dyan. Mga kababayan, abay dapat po ay magkaroon ng pagkakaisa. Dahil sa panahon pong ito, panahon ng problema, panahon ng pandemic, ay kailangan magkaisa ang ating mga opisyal. Abay kung hindi po sila magkakaroon ng panahon itong mga opisyal, itong mga kwan natin, abay talagang hindi po yan magkakasundot, magkakayos. Tapos pakitingin nga yung kwan natin, stinger natin kasi parang hindi siya sumasabay sa kwan natin. Okay. At dito ay makita natin kasi ginaayos natin yung ating mga opisyalis, hindi lamang po yan dyan sa may area ng South Cotabato, area ng Sultan Kudarat, sa iba't ibang mga area pa mga kababayan. Sa iba't ibang mga area, sa iba't ibang mga kwan natin na talagang nakakuan po sa ating mga kababayan. Kaya't sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, abay talagang eleksyon na panahon na. Sa mga nandyan po sa may palengke ng Lambayong, good morning. Good morning po sa may palengke dyan po sa Lambayong. At good morning din po sa may palengke ng Takurong. Kumusta po kayo mga kababayan po natin dyan sa may palengke sa Takurong? Talagang kwan po yung ating mga kababayan, no? Wala, hindi magtapon. At alam po ninyo mga kababayan, iba't ibang mga issue pa rin. Tutukan po ninyo. Umpisahan natin ang mga issue dyan sa Sultan, dyan sa may area po ng GSK Pindaton. Upang sa ganon ay makuan po natin yung GSK Pindaton sa mga iba't ibang mga issue po dyan na kailangan po na malaman din po ng taong bayan. Sabi ko nga, kuan po natin ang General SK Pindaton.
Dahil kailan pa at nung mga nakaraang mga buwan pa, abay ang dami talagang issue dyan na naipon mga kababayan. Dahil naayos pa natin pero sa ngayon ay nandyan by nabuo lahat ng mga issue dyan sa General Escape Daton. Ba talaga nga naman pati yung kanyang personal secretary nagiging mayor din talaga the little mayor of General Escape Daton. Ba at siyempre sa lahat din po ng ating mga kababayan na patuloy na nakamonitor dyan, ingat-ingat po kayo. Dahil lahat naman po kayo dyan sa may General Escape Daton ay kung hindi po kayo magkuan dyan ay talaga nga naman talagang makuan po kayo dyan sa General Escape Daton. Kasi may mga kapitan din dyan, may kapitan po dyan mga kababayan. May kapitan na nagrereklamo dyan sa may General Escape Daton na noong namatay yung kanya pong treasurer binaril. Binaril din ang kapatid. Pinasibat ni Mayor. Gaano ito katotoo man, Mayor Bimbo ng General Escape Daton? Pinasibat ni Mayor at gusto lang pala ni Mayor daw nalagyan ng kanyang tao yung kanyang barangay ng kapitan na kontrapartido kay Mayor. Ang lupit ni Mayor. Marahil ang advisor niya dito yung kanyang personal na secretary. Kapag wala si Mayor, yun ang Mayor. The big at the little mayor of General Escape Daton. Mayor, may mga problema dito, mga problema ng iyong mga kababayan. Ano naman ang hakbang po ninyo? Ano po ang action po ninyo, Mayor Bimbo ng General Escape Daton? Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Ito yung ating numero 0967692291 upang makapagbigay ng inyo pong pahayag. Diyan po sa may area ng General Escape Daton. Good morning kay paring Buging Mariano diyan sa may barangay Katitisan. At maraming salamat diyan sa mga Ramos family na nakikinig diyan sa atin. Gusto rin po nating palakpakan yung paghamon natin kahapon. Parang may may nag-message sa akin may nag-message sa akin. Talagang hinamon kasi natin yung mga tatakbong kwan dyan sa Lambayong area. Sige lang, mamaya na yan. Yung pong dyan po sa may basahin ko yung General Escape Daton. Good evening, sir. Hintay po namin ang kwan ninyo sa kupal na DSWD ng MSWDO ito, sa may Escape Daton, laging dahilan ay attachment sa BARM. Panay update, wala naman pong payout for peace at all. Pakibalasa naman para magising naman at maibigay na ang purpose. Salamat po sir sa pagpahayag. Yun ang katotohanan. Mabuhay po ang tinig ng bayan. Talaga nga naman Okay, good morning mga taga-G Escape Daton. Dahil patahimikin muna natin yung utak ni Mayor Mamantal. Kasi galit na galit daw ito sa mga media sa Cotabato kahit ano daw ang pinag-yayaw-yaw niya sa Cotabato. Hoy Mayor, narinig ko naman yung interview mo Kasi yung mga medyang nag-interview sa'yo, hindi ko rin pila ma-judge. Pero yung interview sa'yo, anong magagawa namin? Ang kapal ng mukha mo. Anong magagawa namin? Wala naman kaming, hindi naman namin kaya yan. O bakit sinabi ko ba, Mayor, na harangin mo ang tubig na papunta sa GSKP? Wala naman. Taka lang ka, Mayor.
Hindi ko sinabi na harangin mo ang tubig dyan sa may GSK, dyan sa may Sultan sa Barunges. Dahil lahat yan, problema yan ng buong kanyan. Hindi lang dito sa Sultan Kudarat, kundi pati ang South Cotabato. Pero kapag sinabi mo na wala kang magagawa, ang hindi naman yung tubig ang pinapa-aksyonan sa iyo eh. Ang tulong ng LGU diyan sa mga kababayan mo, Mayor Mamatato, Mamantal. Hindi yung tubig. Anong magawa mo diyan sa tubig? Wala kang magawa diyan, Mayor, pero may magawa ka sa tulong at pera ng gobyerno diyan sa General, diyan sa may SSB. Nagbigay ka naman daw ng tulong. Pasalamatan natin si Mayor Mamatato, Kopit, Mamantal. Okay, balik tayo sa hapyaw lang yan. Pahingahin muna natin. Kasi mga susunod na buwan, bayaan po ninyo. Hanggang bago sumapit ang eleksyon, hanggang ng eleksyon, ibubulgar po namin lahat ng mga kagagawan at kalukuhan dyan sa mga na yan. Total, hindi naman mananalo daw yata yung mayor ninyo dyan. Dahil mismong mga tauhan niya at kabarangay niya daw ay galit na pala sa kanya. Sige lang. Okay, dito tayo sa may GSK Pindaton. MSWDO ng General SK Pindaton. Pwede bang malaman yung pangalan ng MSWDO nyo dyan or DSWD dyan? Para sa ganun ay mapansin po natin ang inyong mga hinaing. Kasi unahin ko po yan hanggang parating natin kay Mayor Rapsanjani. Para makuha natin si Mayor Rapsanjani, mga kababayan. At magising natin. Mayor Rapsanjani ng General SK Pindaton. Okay, yung MSWDO mo, Mayor, pwedeng pakicheck at pakitingin-tingin dahil marami pong reklamo dito. Yung pera daw po ng mga purpose ay hindi yata ibinibigay. At may nagsabi pa dito na kasabwat daw si Mayor kaya palaging nagapaayos ng kanyang bahay at iba-iba ang kanyang mga sasakyan dahil sa pera ng purpose. Hindi ko po alam yan ha. Inuulit ko po, hindi ko po yan alam. Pero bibigyan natin ng pagkakataon para sumagot si Mayor Rapsanjani. At makuan po natin ang ating mahal na mayor dyan sa bayan po ng GSK Pindaton. Okay. Sa mga kababayan natin dyan sa General SK Pindaton, sa MSWDO or DSWD, Ma'am, Sir, saan daw po yung pira ng mga members ng purpose po? Saan ninyo pinunta? Saan po ninyo dinala? Tila yata hindi daw dumarating sa kanila. Pero ang tanong po, saan po napunta ang pundong ito? Diyan po sa mga kababayan natin sa MSWD, diyan sa may General SK Pindaton, dumadaan naman po sa inyo. Ano po ang papel ni Mayor sa pagharang daw ng budget na yan? Matanong lamang po natin matanong lamang po natin. Gaano katotoo itong mga aligasyon MSWDO at DSWD na kontrolado kayo ni Mayor kaya't hindi raw dumarating yung pondo at budget para sa mga kababayan ninyo dyan sa GSK Pindaton? Tanong lamang po yan, tanong lang po. Nagtatanong po ang inyong abang lingkod. At kung kontrolado, bakit di ba may sarili at kayo po ay national agency, bakit kayo nagpapandir dyan sa lokal na mukhang ng mayor ninyo? Pwede naman sana yan kung magbigay lang siya ng another security para kung saan kayo magbigay ng pera, bibigyan kayo ng personnel.
Pero kung totoo na kayo po ay nagpapandir dyan at hindi ninyo nahaharang ang pera ng ating mga kababayan dyan sa may General Skipin Daton, abay parang napakalaking insulto po yan. Baka mamaya sabihin nila kasabwat kayo na namimira dyan. Kasabwat kayo na nagnanakaw dyan. Sabi nila, hindi ko sinasabi na kayo po ay magnanakaw. Kayo po ay kawatan, hindi ko po yan sinasabi. Tinatanong ko lamang, di ba? Kaya't sa ating mayor na si Mayor Rapsanjani ng GSK Pindaton. Mayor, pwedeng pakiayos po yung mga benepisyo. Kasi pangit tignan, Mayor, na sinasabi nila na yung pagpapatayo mo ng bahay at yung mga kwan mo dyan, sasakyan, ay pira ng taong bayan daw. Pangit kasi, Mayor. Gusto lamang nating iklaro ito, Mayor Rapsanjani Bimbo. Kung totoo ang mga ito lahat na aligasyon sa'yo. Diba? Bay, kung totoo po ito, hindi naman kaila. Magkano ba ang sweldo ni Mayor? Ilang kasamang bagwes, ilang anong klasang GSK Pindaton? Sabihin na lang natin, 100,000 ang sweldo ni Mayor. Sa dami-dami ng tauhan niya at ilang mga sasakyan niya at pabahay ng paganda daw, nagpapalaki ng pabahay, abay, ang tanong po, Mayor, ng taong bayan ng GSKP, saan ka daw po kumukuha ng pera at wala ka naman daw yatang negosyo? Yan daw po ba, Mayor Rapsanjani, ang pera ng mga purpose? Tinatanong lamang po nila, tinatanong lamang nila Mayor Rapsanjani. At tinatanong na rin po natin dito. Ngayon, sabihin na lang natin 20 ang bodyguard mo at sinisweldoan mo sila. Sabihin na lang natin, tag 1,000 allowance nila. Sa allowance nila, maliban lamang kung pumasok yan sa payroll. Maliban kung naka-payroll yan. Pero kung naka-payroll yan sa LGU, abay, mas malaking issue ito. Okay. At kung pumasok, Mayor, at kung yan ay nasa 20 ang mga bodyguard or alalay mo, sabihin na lang natin minimum of 1,000. So sa sweldo mo, na 100,000, ibabawas mo yung 20,000 na pang sweldo sa mga tauhan mo or allowance nila na tag 1,000. So may natirang 80,000. 80,000, pakinggan ninyo, sulat ninyo. Diyan sa may GSK Pindaton kasi dinidivide natin yung kwarta ni Mayor. Kasi yan man ang tinatanong ninyo. Kaya gusto nating malaman ninyo. Okay. So may natirang 80,000 ngayon. Kapag pumapasyal at lumalabas sila, gumagasto araw-araw, sabihin na lang natin na minimum of 15,000. Sabihin na natin may 35,000 na nabawas sa 100,000 is natira is 65,000. Sa 65,000 mga kababayan, mayroon po siyang kailangan sa loob ng kanyang tahanan. Dili rin po yan. So sabihin na lang natin na 10,000. Okay, 10,000 mga kababayan. So 35 plus 10 is 45,000. May natirang 55,000. Okay. 55,000 a month. A month po yan. A month, A month po yan. Ngayon, may mga pumasyal pa sa kanya na galit sa kanya. Sabihin na lang natin, may budget din na 5,000. Alam na po yan ng mga media. Okay. May budget yan. Okay. Sabihin na lang natin na 55. May 40 mil na lang. 40 mil na lang natira. Sa 40 mil na yan,
mga kababayan sa GS Kipindaton na tinatanong po ninyo, magkaano naman ang personal allowance ni Mayor sa kanyang isang buwan? Siyempre, hindi po yan kasya yung 40,000. 40,000, hindi po yan kasya. Hindi po yan kasya, mga kababayan. So, ubos ang kanyang mga allowance or sweldo sa isang buwan ni Mayor. Ngayon, babawi si Mayor. Papaano makabawi si Mayor? Alam niya na may pira ang DSWD o mga purpose. Alam niya na may mga project ang bayan na may budget. Papaano i-implement ni Mayor? Papaano i-implement ni Mayor Rafsanjani daw ang nasabing mga budget? Maliban lang kung may mga bogus pang mga empleyado dyan na empleyado kunuhay. Baka kahit sa mga barangay, barangay level, baka mayroon siyang payroll sa mga tao niya. Okay? At ngayon, mga kababayan, ang tanong Mayor Rafsanjani at tinatanong ng taong bayan ng GS Kipindaton, saan daw po yung pera nila? Dahil sabi nila, ikaw daw ang kumukontrol nito. Punto. Ay, bakit yung punto-punto man? Saan daw po, Mayor? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Tinatanong lamang po natin si Mayor kung nasaan. Dahil sabi nila, ikaw man daw ang nakikialam sa mga pera na yan, Mayor. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Bay kung kayo po ang nakikialam, abay may posibilidad na may katotohanan itong mga reklamo nila sa inyo. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Na kayo daw ang nagmamanipula sa pera mga kababayan natin dyan sa may GS Kipindaton. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Bay, Mayor, baka pwede naman na pakicheck po ninyo kung totoo po ito at kung totoo po ito, abay napakasakit naman pong katotohanan. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Kasi nga, kapag wala ka, mayroon ka ring sariling mayor na itinatalaga. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Yang personal secretary mo, nagiging mayor kung sa panahon na wala ka. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Abay, DILG, tignan nga po ninyo kung totoo, baka pati kayo dyan, DILG, pati kayo, lagay din. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Kasi kung totoo itong lahat na ito, na yung kanyang personal na sekretary ang nagiging mayor, ano ang silbi ng mga nandyan o mga taga-diista ng DILG dyan sa bayan ng GS Kipindaton? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Okay lang kung 2 araw, 1 araw. Ang problema kasi lahat ng pinipirman dyan, yung kanyang personal secretary yata ang pumipirma na. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Ano ang kwenta ng vice mayor mo dyan at first kagawad kung wala kang salig at wala kang tiwala? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Chinky, okay. Ano ang silbi pala ng mga yan? Ibig sabihin, ikaw lang ang bida dyan sa LGU ng GS Kipindaton? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Ibig sabihin, Mayor Rafsanjani, ikaw lang ang pwedeng gumalaw at magpatakbo na hindi kasali ang iyong vice mayor at mga alkalde? Yung kwan mo, sangguniang bayan mo dyan? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
Lahat ba yan sila ay kontra lahat sa'yo? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Kaya't ayaw mo silang pagkatiwalaan dyan sa LGU ng GS Kipindaton? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Abay, nakakahiya naman pong asal ito. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Kung totoo ang lahat ng aligasyon sa'yo, Mayor Bimbo, Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! kaya ba ayaw mong ipahawak sa iba ang iyong tungkulin dahil baka mayroong mga nangyayaring kabulas-tugan dyan sa LGU? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sir, Chunky, ang pangalan ng personal secretary niya, walang trabaho, si admin. Totoo ito? Administrator! Makakinayat ang administrator dyan eh. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Ha? Tama ba kasamang Bagwes? Ang administrator dyan yung babae na anak ni Kapitan Makakina? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Walang trabaho? Ibig sabihin, pati administrator, diskumpiyado si Mayor? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Ibig sabihin, may itinatago talagang kabulas-tugan dyan eh, kung gano'n? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Ha? Ba, oo nga. Yun daw. Ba? Ano ba naman to? Bakit hindi pa mag-resign ng drama pala yung administrator eh? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Attorney yata yun, di ba? Pero kawawa naman yung bata. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Ibig sabihin, mga kababayan, dyan sa GS Kipindaton, hindi ko lang alam, mahirap sabi ng iba, sabi niya, Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! baka may mga illegal na sideline, sir. Hindi ko yan sinasabi, ha? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Hindi ko na alam yan kung anong mga illegal na activities nila dyan, ha? Kayo lang pong nakakaalam dyan sa GS Kipindaton. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Pabati po kami dito sa Barangay Pimbalayan, laging nagiginig sa radyo ni Juan, at pagkibati na rin si Warren Candato. Okay, good morning. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sir, malungkot kami dito sa Maguindanao. Wala kaming supply dito dito ay lubog din kami sa bakit di kami napapansin. May kapansanan pa ako, sir. Okay? Okay. Saan sa Maguindanao? Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Okay, sir. Good morning. Patulong lang po ako kasi ang salary loan ng mister ko sa SSS December 20 pa po na-approve. Tapos parang hindi po inaasikaso ng SSS kasi may new account na kami. Kasi inuna sabi nila noon para matransfer. Pero mag 2 months na wala pa rin. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sabihin nyo sa SSS, ganito gawin nyo. Sino gani yung mabait na kaibigan natin dyan sa loob ng SSS, yung matandang nakasalamin? Mabait yun eh. Yung putot, yung matangkad, tama lang. Hindi naman siya masyadong putot, hindi naman zakon. Pero mabait yun. Ng pangalan ni Sir Kwana. Mayroon dyan, napakabait yun na ma-assist kayo. Ganito gawin nyo. Hanapin ninyo yon taong i-describe ko nakalimutan ko kasi yung pangalan. Ang i-describe ko is yung nakasalamin yun siya na medyo may edad na. Tapos, maliit na lalaki na hindi rin mataba, hindi rin masyadong payat. Tama-tama lang. Tapos sabihin nyo, sir, inutosan kami ni Sir Angelis. O kaya sabihin ninyo, magreklamo kayo, sir. Kung hindi pa po ninyo sikasuhin, magreklamo kami po sa radyo. Ganun lang. Tinig ng bayan! Tinig ng Personal kayong pumunta dito. Tapos kapag katapos ninyong personal na pumunta dito, saka tayo pupunta doon, sasamahan ko kayo.
O kaya sasamahan po kayo ng aking staff para at least kayo po mismo ang ma-assist nila. Yung nagrereklamo about sa SSS, ayun po ang kondyon mga kababayan. Sir, pa-shout out naman kami dito sa Parsila 15 Mukamad at si Monique. Okay, good morning Mayor. Si mas maganda yung angas na mayor sa Mamantato. Okay, wala tayong kwan dyan. Wala tayong reklamo dyan. Okay. Kasi sabi daw ni Mama Tato Mamantal, abay ang kandidato ang pinoproteksyonan ko daw ay ang angas. Naririnig mo naman, tinitira ko nga ang angas eh. Sabi mo, natatakot ka lang, baka angas makalaban mo, baka mabaliktad ka. Ganun lang yung kasimple. Tinig ng bayan. Kasi monitor namin yung boss mo, tatakbong gobernur ng Maguindanao, si Governor Congressman Toto Mangudadato, no? Tatakbo daw gobernur yan, babangga at yan ang boss mo. Kasi magkakasama yan galing kasi yan ano pangalan yan, si SSB, si GSKP, yan, mga kwan yan mga Toto Mangudadato yan SSB, yan, basta lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Kasi nanalo yan sila dahil dyan sa kapanahunan ng Bulwan. Diba? Totoo? Nagsisinungaling ba ako? Hindi naman Totoo naman yung sinasabi ko Okay. Kaya't sa ating mga kababayan, dyan po sa may area ng GSK Pindaton, lahat naman yan ay mga aligasyon kay Mayor. Pero gusto nating malaman kung ito ay may katotohanan. Pwede naman po, Mayor, na sabi ko nga, pwede naman po kayong makipag-ugnayan sa atin para sagutin po ang lahat ng aligasyon ninyo, lalong-lalo na yung sekretary mo na acting mayor mo kapag wala ka. Ano ba ang kwan na yan? Dahil barkada mo, bay? Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Okay, COVID update po tayo sa Sultan Kudarat. Dumarami po ang kaso ng ating COVID-19 mga kababayan, confirmed cases. Bali sa Sultan Kudarat, ang kabuuan ay nasa total of 1,113. Ang new confirmed cases naman ay nasa 51. Active cases ay nasa mahigit 191. Namatay sa COVID-19 related ay nasa 30 po. Latest, kahapon lang po ito. Kahapon lang po, 30 ang namatay dahil sa COVID-19. Isa po dito yung tinatalakay po natin sa isang lugar sa may President Quirino. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ngayon, bayan-bayanin natin, bayan-bayanin natin. Sa may bayan po ng Bagong Bayan, ang total ay 70. Ang
confirm kanila is siyam. Ang active ay 16. Wala pong namatay doon. At ito naman sa may Columbio, siyam. Walang naitala. Tapos ang isulan ay 215. Ang bagong kaso na confirm ay 8. At ang active ay 50. At ang namatay dahil sa kaso ng COVID sa isulan is 8. Lambayong tayo, nasa 49 ang total. 2 dito ay mga confirm at ang active ay 7 at ang wala pa namang namatay sa Lambayong. Okay, Libak, 97 ang total. Ang bago wala, ang active case 22, ang namatay is 4. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Dito tayo sa Lutayan, ang active ang total nila is 21, ang confirmed 2, ang active 2, ang isa patay. Dito naman tayo sa Palimbang, ang total 27, active wala, ang active cases ko nila is 1, ang namatay 1. President Quirino, ang total is 30. Ang bagong kwan ay 2. Ang active ay 7. Ang namatay sa President Quirino ay 3. Senator Ninoy Aquino, ang active ay 40. Ang total ay 48. Ang bago ay 1. Ang active ay 1. Ang namatay 0. Tacurong City, ito po, tandaan ninyo, taga Tacurong. Mag-ingat. Tacurong City, ang active total ay 372. Ang bagong kaso nila ay 11. Ang active na ng baksang COVID ay 39. Ang namatay ay 9. Kaya kayo, pasaway kayo, ala kayo. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Yan po ay ipinalabas po sa FB account ni Toto Lutzinsito ng Dr. Lutzinsito, mga kababayan. Yang noong kahapon lamang po yan na kaso, alas 6 ng gabi na ipalabas. Hindi pa ba kayo matakot dito? Hindi pa ba tayo matakot dito? Tinig. Huwag nating hintayin na mangyari sa atin yung nangyari sa General Santos City. Nakakatakot mga kababayan, itong kalagayan natin ngayon sa totoo lang. Nakakatakot itong pangyayaring ito. Mayroon pa dito. Sir, malaki ang naipon ni Mamantal sa Sultan sa Barong-Isngis. Dahil 20% Economics Development Fund at 5% Calamity Fund ay di pa niya nagagalaw. Yung budget officer niya di marunong at pinagawa lang ang budget sa ibang tao. Ano ba naman yan? Alam mo naman, Mulab, Uto, Kambul, Maladragon ang pagsya ang nagtanggap ng supply di nakararating sa tao. Dito kami sa Milab Housing, si Kagawad Kambul, Uto, Maladragon, pagsya ang nagtanggap ng supply di niya kakarating sa tao. Okay. Hindi ba tayo naaalarma? Nakakatakot po yung nangyayari ngayon na yung kaso natin sa COVID-19 ay palaki ng palaki, mga kababayan. Napakahirap. Amakid po ninyo.
kung mananatili tayong ganyan, ang kaso, palaki ng palaki, abay, nakakaalarma po ito, kaya't kailangan natin na dumistansya. Kailangan po natin na magkaisa upang labanan ang COVID-19 sa papaanong paraan. Sundin po natin ang ipinapatupad ng ating mga opisyal sa pamamagitan ng executive order ng ating mahal na gobernador sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Pag hindi po natin gagawin ito, magtataka na lang tayo isang araw na mangyayari sa atin ang nangyari sa General Santos City. Gusto nyo ba na mangyari yung bagay na yon? Gusto ba natin na mangyari ang nangyari sa General Santos City, mga kababayan? Kagaya po ng India. Napakahirap. Habang maaga pa, agapan natin. Mga kababayan, agapan po natin. Agapan natin na kung pwede lamang, ay dapat nating tignan upang sa ganon ay hindi naman kawawa ang mga tao, tayong mga tao na nandito sa area ng Sultan Kudarat. Malaki ng malaki. Gusto nyo? Isang araw gigising ka, paggising mo may ubo ka, may lagnat ka. At kapag kayo mga kababayan, kung alam naman ninyo, kayong mga COVID positive, kapag alam naman ninyo na kayo ay may COVID positive, please naman, makipag-coordinate naman kayo at sumunod sa ipinag-uutos sa inyo ng inyo pong barangay health worker. Mga barangay official ninyo. Pag sinabing dyan lang kayo sa loob ng bahay, please, wag naman kayong maging matigas ang ulo. Mabuti nga kay hindi na kayo dinadala doon sa isolation na kung saan ay i-isolate pa kayo. At least kahit papaano dyan mismo sa loob ng inyong tahanan, mga kababayan, kahit yan lang ay malaking tulong na po ninyo sa inyong mga barangay opisyal. Kagaya dyan sa Tambak, sa barangay Tambak ng Lambayong Sultan Kudarat, may mga reklamo pa rin dito kung saan kahit anong gawin ng kanilang mga barangay opisyal, ang barangay health worker kwan nila, abay, ang mga tao na naka-isolate, labas-pasok umano daw. Ano ang ginagawa ng ating mga taga-DOH or iyong barangay ng health committee ninyo dyan? Nakikipag-ugnayan ba ang barangay health committee ninyo sa barangay Kagawad ng Tambak sa ating LGU ng Lambayong? Ginagawa ba ninyo ang tungkulin ninyo o kayo mismo ay takot na lumapit? Magandang umaga po sa lahat po ng mga taga-barangay Tambak. Oras po natin sa buong Pilipinas, mga kababayan, ay ang oras po natin ay atid sa inyo ng ating mga sponsor. Tulad po ng Jerwin Sticker, mga kababayan. Ang Jerwin Sticker ay matatagpuan. Diyan lamang po yan sa may Purok 6, papunta po ng Lambayong. At syempre, nandyan din po ang Hister Salabat. Hister Salabat with Mangustin. Iwas po para mapangalagaan na mapalayo sa mga ubo, sipon, sipon, lagnat, makating lalamunan, immune system booster. At syempre, hindi lamang po yan, pati na rin po kapag ikaw ay bida ka. Yerba Bidak para sa papalanggaan ng inyong colon cleansing, constipation, mahirap magbawas, high blood pressure at marami pang iba tulad na lamang po ng diabetes.
pangalagaan po ninyo ang inyong mga kalusugan. Marirestore din po ang balance your sugar immune system, mga kababayan, or sugar insomnia. Para manatiling maganda ang inyong mga pangangatawan. Ang masarap pa dito at ang maganda, mga kababayan, sabayan mo pa ng Wonder Tonic na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw bago pumasok sa trabaho, bago pumasok umupo bilang inyo pong lingkod, bilang broadcaster. Iniinom po natin ang Wonder Tonic ni Doc Fred Solinapa. Ano pa pong hinihintay ninyo? Subukan ninyo uminom, gamitin ang mga produktong ito ng Wonder Tonic. Sigurado, katawan mo ay alagang-alaga araw-araw. At antabayanan din po ninyo ang susunod pong programa ni Doc Fred Solinapa, ang Health Patrol, mga kababayan. Oras natin sa buong Pilipinas, 4 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Good morning din dyan sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa bayan ng Lambayong. Mag-ingat po tayo, mga kababayan ko dyan, sa bayan ng Lambayong. Dapat po ay talagang yung hamon natin kay Mayor, Mayor, hamon natin. May nakapagsabi kasi sa akin kahapon, kasi hinamon ko yung tumatakbong mayor dyan sa bayan ng Lambayong, na kung talagang seryoso ka, kaya hinamon natin yung dating highway patrol ng highway patrol group. Yung dating highway patrol, hinamon natin kasi tatakbong ang mayor, kasama po at makakabangga nito ang dalawang alkalde dyan sa bayan ng Lambayong. Itong si Mayor Andy at saka si Mayor magkakabanggaan. Hinamon natin itong si Abiliera, na talagang kung totoo talagang magbigay ka ng tulong doon sa mga tent ngayon sa barangay Tinumigis. Hinamon natin kahapon, pero may nag-text sa akin kahapon, Hindi ko lang alam kung ito ba ay totoo, sir. Nagpapasalamat sila dahil may nakarating daw sa kanila, may nagparinig daw na magbibigay daw na ito ng tulong. Sabi ko, pwede ninyong ipadaan sa barangay official dyan, or pwede rin ninyong idiretso. Yan po ay hamon lamang para sa mga nais na kumandidato dyan sa bayan ng Lambayong. Kaya ngayon, di kung nagkatotoo man, ibig sabihin, nakikinig talaga si Abiliera rin sa atin. Kung talagang yung paghamon natin kay Abiliera kahapon, kay Biryong, Biryong? Yung highway patrol? Kung nakikinig siya kahapon at yung paghamon natin ay tinuldukan niya ngayon, nagpapasalamat po kami. Ibig sabihin, mayroon ka ring isang salita sa paghamon ko sa'yo. Mahirap yung poros lang dada at wala sa gawa. Yung mga opisyal ng gobyerno natin na puros lamang pangako. Mabuti na lang kay hindi lang puros pangako si Mayor Ande. Mabuti na lang kay may gawa. Kaya't sila ni Buryong maglalaban sa pagkamayor at may isa pa. 3 kasi yan sila sa bayan ng Lambayong. Sige, salamat na lang sa oras po natin. 1 minuto na lang At inyong napakinggan ang programang Tinig ng Bayan. Mga isyung lokal ngayong umaga. Hanggang sa muli, bukas muli po ninyong tutukan ang programang Tinig ng Bayan sa oras ng alas 7